Ako po si Carla Dinibanada Ando at ngayong araw, pag-uusapin natin ang isang napakahalagang paksa, ang edukasyong pangwika. Sa panahon ngayon, unti-unti nang nakalimutan ng ilan ang kahalagaan ng ating sariling wika. Pero, tandaan, ang wika ay hindi lamang sa salita. Ito ay ang ating pagkakilanlan, ating dangal, at ating puso bilang Pilipino. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Ang adbukasyang pangwika ay isang panindigan, ang pagtataguyod at pagpapahalaga sa ating mga wika tulad ng Filipino at mga wikang katutubo. Ibig sabihin, ginagamit natin ito sa araw-araw, sa paaralan, sa tahanan at kahit online. Sa bawat salitang Filipino na ating binibigkas, ipinapakita natin ang pagmamahal sa ating bayan. Bakit nga ba mahalaga ang ating wika? Ang wika ang nag-uugnay sa atin bilang iisang bansa. Kapag pareho tayong nauunawaan, mas madali tayong nagkakaisa. Sa paaralan, mas nauunawaan ng mga estudyante ang aralin kapag Filipino ang gamit. Sa pamahalaan, malinaw ang komunikasyon sa mamayan. At sa araw-araw na buhay, ang wika ang tulay ng pag-unlad at pagkakaintindihan. Sa kabila na halaga ng wika, marami pa rin ang mas gustong gumagamit ng banyagang wika. Minsan nahihiya tayong magsalita ng Filipino o ng ating katutubong wika. Unti-unting napapabayaan ang mga wikang tulad ng Cebuano, Filipino Ilocano, ang pambansang Waray wika at iba ng pa. Pilipinas. At walang batas ang kautusan na rin ang pinasa para palaganapin ang mawala ito. Ang problema hanggang ngayon, madalang pa rin itong gamitin. Kapag inalis ang Filipino at panitikan sa kurikulum, ay mawawalan ng espasyo ang nasyonalismo, ang pagpapahalaga sa sariling kultura, at iba pang mga mahalagang values na dapat natututuhan ng ating mga estudyante. So, wika at panitikan? Ipaglaban! Wika at bayan? Ipaglaban! Pagiging Pilipino kung hindi mo gagamitin ang wikang Pilipino bilang ating sariling wika. Oo, ang Ingles ang sinasabing pangkalahatang wika. Ngunit tayo ay mga Pilipino. Nararapat lamang na ito ay ating pagmalaki. Filipino, ang wika po na natin natutunan dahil tayo ay mga Pilipino. Para sa akin, nararapat lang na ang wikang Pilipino ang mas bigyan natin importansya sa ating pagkomunikasyon. Kahit na sa iba't ibang bansa pa, maaari naman tayong gumamit ng ibang wika para sa pagkomunikasyon sa mga layunan. Dahil ang kailangan lamang sa pag-unlad ng lipunan ay pagkakaintindihan at pagtutulungan. Ngunit, mapapansin natin, hindi ganoon ang nangyayari dahil mas gusto pa nilang gamitin ang wikang Ingles kaysa sa Pilipino. Sa paaralan, dapat na gamitin natin ang sariling wika sa pagtuturo upang mas lalong maintindihan ng mga estudyante ang tinuturo ng kanilang guro. Mas mabilis na matututo ang mga estudyante kung ang sariling wika ang ginagamit dahil iyon ang kanilang unang natutunan noong sila ay natuto ng magsalita. Oo nga, tinuturuan tayo ng Ingles para sa ating kaalaman, pero ang nangyayari ay parang naging English country na ang Pilipinas. Kung ganoon lang,
mas mabuti pang lumipat ka na lang sa Amerika o ibang bansa kung Ingles naman ang mas binibigyan mo ng importansya. Dapat natin bigyan ng importansya ang ating wika dahil ito ang ating pagkakataon upang tayo'y magkaisa. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Gat Jose P. Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika na higit sa hayop at malansang isda, kaya ating pagyawaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpalad. Ngayon, paano natin maitataguyod ang ating advokasyong pangwika? Narito ang ilang simpleng mga paraan na maaari nating gawin araw-araw. So, first one is ang gamitin ang wikang Filipino sa usapan sa social media at sa mga gawaing pang-araw-araw. Ikadalawa, sumali sa mga programa tulad ng Buwan ng Wika o mga patimpalak sa tula o sanaysay at awitin. Ikatatlo, suportahan ang mga akdang Pilipino, pelikula, musika at panitikan. Ikaapat, igalang at pahalagahan ang mga wikang regional, bahagi ito ng ating yaman. Ikalima, turuan ang mga bata na ipagmalaki ang kanilang sariling wika. So ang mga hakbang na ito kahit maliit ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng ating wika. Mga kababayan, sa bawat salitang Filipino ng ating binibigkas, binubuhay natin ang ating pagkakilanlan. Ang wika ay hindi hadlang, ito ay tulay. Ito ang nagbubuklod sa ating mga puso at isipan tungo sa mas maunlad na bansa. Kaya't sa lahat ng Pilipino, maging kabataan man o nakatatanda, itaguyod natin ang ating wikang Filipino. Hindi lang tuwing buwan ng wika, kundi araw-araw sa ating buhay. Ako si Carla din Ibanada Ando, ang nanindigan. Ang wikang Filipino ay ang wika ng puso, wika ng bayan at wika ng kinabukasan. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya ko'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko